Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Tuguegarao, Department of Labor and Employment, Region 2, nakalikom ng 120,000 piso na pondo sa isinagawang fun run para sa kalayaan ng mga child laborer. Ang detalye ng balitang ito mula kay April Racho. Nan nga ni sa nga gasot kun 20,000 pesos ti nauror a pondo ti Department of Labor and Employment Unidol Region 2 iti naisayang kat a fund run ti syudad ti Tuguegarao para kadagiti child laborer iti rehiyon. Nasaruk talo gasot ti nakipasat iti aktibidad anawagan kas takbo mo kalayaan mo kas pasat ti celebration ti National Children's Month ita Nobyembre. Sigon kinidol Region 2 Technical Support Services Division Chief kan Cagayan Provincial Director Laura Diciano gandat dayti a fund run anakipasatan dagiti mangmangged manipod kadagiti na dumadu mga institusyon aging kadagiti barangay ang makauror ti pondo tapno matulungan dagiti child laborer iti rehiyon. Karaman ta matulungan kinunana dagiti naganak dagiti benepisyaryo iti tarigagay a maliklikanen ti panagtrabaho dagiti ubing kan maipaay dagiti karbenganda kas agtutubo. Kadua ti ahensya iti nasaong aktibidad ti city government dagiti pribado nga organisasyon kanda dumapay nga ahensya ti gobyerno. Manipod Tuguegarao City dayti ni April sa Lucon Ratio para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, April. Yan ang ulat mula sa Tuguegarao. Dumako naman tayo sa Lawag. DAP-AYAN project naging epektibo sa pagbasa ng mga estudyante ng Cabeza Elementary School sa Lawag City. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rani Durilag. Inadmitir ni Mr. Raymond Santos, Education Program Supervisor ken Field Study Focal Person, iti Schools Division of Lawag City. Asaanen ang natutukan dagiti mga isursuro dagiti estudyante, iti kangitingitan ti COVID-19 pandemic, rason an atras da iti panagbasa. Kuna nang inadmitir pa'y dagiti naganak asaan da an nasango, dagiti anak da iti panagadal. Sigon ken ni Santos, dagiti tinakita da iti assessment kalpasan ti pandemya. Inbatad na, ti pandemya ti may sa arason ang nabuangay na ti DAP-AYAN project when the developing activities and program to activate young learners' academic needs para kadagiti estudyante tapno maasa na imbag iti panagbasa dagitoy. Nang rugi iti proyekto na iti Cabeza Elementary School iti Barangay Zamboanga dito Siyudad Tilawag nga awanan ti pundo manipod iti Department of Education ngemket day babeen titulong dagiti stakeholders. Binigbig na titulong pa ni Congressman Sandro Marcos anang ipaay ti 30 a units ti tablet para kadagiti agtutubo tapno maasa na imbag ti panagbasa dagitoy. Manipod diti Radyo Pilipinas Lawag, Rani Durilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Rani. Yan ang ulat mula sa Lawag. Samantala, dumako naman tayo sa Agoo, Bacnotan, La Union, Mayor Divine Fontanilla tumanggap ng prestihiyosong Philippine Resilience Award. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile. Nangabak ni Mayor Divine Fontanilla iti Philippine Resilience Awards 2024 para iti women category gapo iti panangikagumana amang palawak kadagiti programa amang saranget iti didigra ken panagbalbalay iti klima iti Bacnotan, La Union. Naitid daytoy a pamadayaw iti SMX Convention Center iti syudad ti Pasay iti kalman Nobyembre 25. Sigon kini Mayor Fontanilla saan lang nga nagtao daytoy a balay iti panangidaulo na nudikat iti panagtitinulong dagiti amin nga opisyal ti Bacnotan man nagitiw patapulukit pito a barangay. Ti Philippine Resilience Awards anatiman iti Youth and Women People's Resilience ket indawlan ti opisina da Senador Loren Legarda ken Climate Change Commission Commissioner Rachel Herrera. Maysa ni Mayor Fontanilla kadagiti lima nangabak iti pamadayaw ken kakaisuna lokal a leader ang nakaawat iti national a panakabigbig itaatawan. Kagidan ti programa ti panakairwar iti Journey to Climate Resilience The Philippine Story nga indawlan ni Senador Loren Legarda. Indidekar ni Mayor
Fontanilla iti pamadayaw iti tunggal umili ti baknotan. Kinagtultulay may palawa ti kinasagana ti ili. Iti babayan ti administrasyon na. Manipod RP Ago, Albert Kawile para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Albert. Yan ang ulat mula Agoo. At kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Borongan. Department of Social Welfare and Development, Region 8, nagsagawa ng simultaneous orientation sa mga benepisyaryo sa Rehiyon 8 para sa implementasyon ng Project Lawa at Binhi 2025. Ang detalye ng balitang ito mula kay Dayan Camplon. Nagdumara yung durungan ng orientasyon ng Department of Social Welfare and Development Eastern Visayas sa kasumpay ito ng implementasyon ito na Project Lawat Binhi or Local Adaptation to Water Access and Breaking Insufficiency through Nutritious Harvest for the Impoverished para itong tuig 2025. Inatenderan mga representante tikang mga probinsya ni Eastern Samar, Northern Samar ngan Southern Leyte. Hailarom hito no Risk Resiliency Program for Climate Change Adaptation and Mitigation diin panuyo hini nga proyekto nga makaghatag hin temporaryo nga pakabuhi nga dahiton mga partner beneficiaries ipinaagi ito na cash for training and cash for work. Lakip hiton po pwede mabuhat hiton mga beneficiaryo amon paghimon hagligot nga farmer serva ngan communal vegetable gardens kumo pagbaton hiton epekto hit El Nino ngan La Nina. Tikang diriha Syudadhan Borongan, Tian Camplon para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Dayan. Yan ang ulat mula sa Borongan. Dumako naman tayo sa Iloilo. Iloilo Provincial Government magbibigay ng tulong sa mga lokal na pamahalaan na lubos na naapektuhan ng bagyo sa Luzon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Janelle Baclay. Hinahanda na sa Iloilo Provincial Government ang pagpain sang 8 ka milyon ka pesos nga pondo agud ibulig sa mga LGU nga lubos nga naapektuhan sang bagyo sa Luzon. Suno kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. gina-finalize na nilang pagpili sang LGU nga buligan. Kasunod sang panawagan sang presidente nga nagapangabay nga dumdumo ng mga biktima sang bagyo suno sa gobernador, sila ang gilayon nga nag-akto paagi sa pagpain sang budget gikan sa PDRRMO fund. Suno pa kay Defensor nga nagakadapat lamang nga magbuligay ang mga LGU sa pagbangon sa halit sang kalamidad labi pa kag indi basta-basta ang nangin epekto sang halos 6 ka mga bagyo nga nag-igo sa Northern Luzon. Gikan sa Iloilo, Janelle Baclay para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Janelle. Yan ang ulat mula sa Iloilo. Dumako naman tayo sa SOGOD, Philippine Statistics Authority. Inilunsad ang rehistro bulilit campaign sa 15 bayan sa Southern Leyte. Ang detalye ng balitang ito mula kay Aljon Malot. 15 ka mga lungsod na sa Southern Leyte ang naabot sa kampanyang rehistro bulilit sa Philippine Statistics Authority kung PSA Southern Leyte Provincial Office. Nasayran sa PSA Southern Leyte nga sukad Hulyo nining tuiga, gilusad na ang maong kampanya sa mga kalungsuran sa Hinunangan, Liloan, Sogod, Padre Burgos, Pintuyan, San Ricardo, St. Bernard, Macrohon, San Juan, ingon man sa lungsod sa Malitbog, Anahawan, Tomas Opos, Bontok, Silago ug Hinundayan. Gitinguha sa PSA Southern Leyte nga maabot ang nahibiling 4 ka lungsod sa probinsya o sa matapos ang tuig 2024.
Una na nga gipadayag ni Undersecretary, National Statistician ug Civil Register General Claire Dennis Mapa ang kamahinungdanon sa pagrehistro sa mga bata nga nag-edad og usa ngadto sa 4 ka tuig isip kabahin sa pasalig sa PSA nga mahimong inklusibo ang sistema sa National ID. Ang ayang masayran nga sa kasamtangan anaana sa 919 ka mga bata ang malampusong na rehistro pinaagi sa Rehistro Bulilit Campaign diin 497 ang nagpangidaron og usa ngadto sa 4 ka tuig samtang 422 ka mga bata ang nag-edad og 5 anyos pataas. Gikan sa Sugod, Southern Leyte, Alzon Balot para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Aljon. Yan ang ulat mula sa Sogod at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Cagayan de Oro. Department of Agriculture, Region 10, naglabas ng 1.13 milyong pisong pondo para sa fuel assistance ng mahigit 300 magsasaka sa Lantapan, Bukidnon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Teza Orellana. Ang Department of Agriculture Regional Field Office 10 ni pagawas og mokabat sa 1.13 million nga kantidad sa fuel assistance ngadto sa 377 ka mag-uuma Lantapan farmers sa probinsya sa Bukidnon. Ug ang maong numero kabahin kana sa gibanabana nga 159,617 ka mga mag-uuma sa tibok nasod ug nakatakdang makabenepisyo sa fuel assistance to farmers project sa koordinasyon sa DA10 ug Department of Budget and Management. Ang maong proyekto ubos kana sa Special Provision Number 19 Series of 2023 General Appropriation Act ug nagtumong sa paghupay sa epekto sa pagtaas sa gasto sa gasolina sa mga mag-uuma pinaagi sa probisyon. Ang matag mag-uuma nakadawat sa Department of Agriculture Intervention Monitoring Card nga adunay kredito nga 3,000 aron ibayad sa ilang galaston sa gasolina. Ang mag-uuma aron mahimong kwalipikado isip benepisyat kinahanglan manag-iya kini o mag-abang sa mga makinarya o operation na nalista sa Agricultural and Biosystem Engineering Management Information System o kinahanglan malista sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture ug ma-encode sa Farmers and Fisherfolk Registry System. Bisan pa ang mga mag-uuma nga wala pa marehistro sa RSBSA, mahimo gyapon nga makapahimulo sa tabang kung sila nagpalista. Gikan dinhi sa Cagayan de Oro City, kina sa Tessa Orellana para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Teza. Yan ang ulat mula sa Cagayan de Oro. Dumako naman tayo sa Zamboanga. National Irrigation Administration, Zamboanga del Norte, iginawad na ang 8 irrigation projects sa iba't ibang irrigators associations ng nasabing probinsya. Ang detalye ng balitang ito mula kay Bless Eboyan. Gipanguluhan sa National Irrigation Administration o NIA Zamboanga del Norte ang pag-turnover sa 8 ka irrigation projects alang sa nagkalain-laing irrigators associations. Ang turnover ceremony gipahigayon sa lungsod sa Dipolog nga gitambungan sa mga representante gikan sa Provincial Governor's Office, NIA Zamboanga del Norte, mga nagkalain-laing leader sa mga irrigators associations ug labi na sa mga farmer beneficiaries. Ang 8 ka proyekto nga nakumpleto mao ang Sibutad Solar Pump Irrigation Project sa 2022 ug 2023, Lituban Communal Irrigation System ug ang extension niini, Malugas Pump Irrigation System, San Jose Communal Irrigation System ug ang Santo Niño Communal Irrigation System. Kini nga mga proyekto nagtumong nga mas mapaayo ang water supply, mahitaas ang agricultural productivity ug mas mapalambo ang kinabuhi sa mga mag-uuma. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Bless Eboyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Bless. Yan ang ulat mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Iligan.
United Nations Children's Fund nagsagawa ng workshop para sa mga kawani ng Lanao del Sur LGU para sa inklusibong komunikasyon ng persons with disabilities. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alvidad Bashir. Inaden na United Nations Children's Fund ang taka-UNICEF si kung mga empleyado of Provincial Government of Lanao del Sur sutlogo iya workshop para sa communication na lalayon ron maapod sumabang sa tanwa adun na disability niyan. So tigiran na person with disability ang taka-PWD. So workshop na si imyaden sa Go Hotel Siligan City sa Gimay po sa mga goein. Kabusayon ni UNICEF Social Behavior Change Officer Amina Lim, miya kapyapya irarad sa disability inclusion. May pantag sa kapmugi ko mga PWD, si kung mga kabnariran ba dilaboron sa mga watap ka experience iran so discrimination. Kapkargnikirang ko mobility, agugyang ko to kapagintawiran na matataguron sa stigma, adinan katatarutop magintaw sa mapya. Yang ko to workshop amiadan na aya din na malaan tapian na mapad ko mga programa. Agu initiative bagyang kaiya Provincial Government of Lanao del Sur so kap konsiderairan ko mga PWDs ko lang una mga galbak o kapakaswairan minduluna si ko mga detariran. Akikinanglan sa malaugo pag-usuporta nabubusi ko mga pamilya o ginaway kamapan si ko mga programa o gobyerno. Mula sa RP Iligan, Alvidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Alvidad. Yan ang ulat mula sa Iligan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas.